Magandang araw hukom at sa inyong lahat, Your Honors. Pagdating sa pagnenegosyo, hindi natin maiiwasan ang mga kakompetensya. Pero kung ikaw ay hindi marunong makontento at mahilig makialam sa iba, asahan mong sa bawat pasyang gagawin mo ay mapapahamak ka. Ito po ang aral na natutunan ko nang minsang nag-part-time job ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ng aking pinsan. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Donalyn at ikukwento ko ang kakaiba naming karanasan habang ako ay nasa probinsya. Oh, masipag ba yan? Mamaya babagal-bagal yan. Ayoko ng tamad, Willie. May experience na ba yan sa trabaho? Manang Fiona naman, hinaan mo naman ang boses mo. Pinaparinig ko nga sa kanya eh. Donalyn, pasensya ka na ha. Ayos lang. Walang problema sa akin yan. Huwag po kayong mag-alala, Manang Fiona. Masipag po ako. Hindi po ako mabagal kumilos. Saka ilang beses na rin po ako nakapagtrabaho kung saan-saan. Sa mall, sa tindahan, sa grocery store, sa coffee shop. Marami na po. Sa karinderya? Hindi pa po. Kaya nga po excited ako na makapasok dito dahil gusto ko po na itong karinderya nyo ang unang experience ko. Masipag po ako at mabilis po ako maghugas ng plato. Tutulungan ko rin po kayo sa paghihiwa ng mga ingredients at kung ano-ano pa pong kakailanganin ng karinderya. Ang sabi ng pinsan mo ay nagbabakasyon ka lang daw dito. Gaano katagal ka naman kaya tatagal, ha? Mga 2 buwan lang po ako pero sisikapin ko po na magiging maayos po ang trabaho ko sa 2 buwan na yon. Nagluluto ka rin ba? Opo. Masarap din po ako magluto. Kaya kung kailangan nyo rin po ng katulong sa pagluluto, nandito lang po ako. Nasabi na ba naman ni Willie sa'yo ang sahod mo? Wala kang problema o demand doon. Kasi kung meron, di sa iba ka nalang mag-apply. Nasabi na po ni Willie sa akin. Wala pong problema. Ayos po yun. Ayoko lang po talaga na mastak ako sa bahay eh. Gusto ko po kasi na nasa labas ako at meron akong ginagawa. Siya. Sige na. Pasok ka na. Ayoko nang pahabain pa ang usapan. At marami pa akong gagawin ngayong araw, ha? Kaya galingan mo. Salamat po, Manang Fiona. Hindi ko po kayo bibiguin. Dapat lang. Pinasok lang din naman kita dahil sa pinsan mo, ha? At matagal nang nagtatrabaho sa akin yan. Huwag mo sanang ipahiya ang sarili mong kamag-anak. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na magiging maayos po ang trabaho ko dito. Siya, sige na. Ituro mo na lang sa kanya mga gagawin niya, Willie, ha? I-train mo yan ng maayos. Galit ako sa mga tatanga-tanga. Alam mo yan, ha, Willie? Yes po, Manang Fiona. Love you po. I love youhin mo yung mukha mo. Pag pumalpak yung pinsan mo, naku, sabay kayong aalis dito sa trabaho na to. Pag na-promote ho ba yung pinsan ko mapopromote rin ho ba ako? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Puro kakalukuhan. Madamay pa yung pinsan mo sa'yo eh. Biro lang po, Manang Fiona. Basta po kami ng bahala. Malay mo, kami na palang magpapayaman sa'yo. Ang ingay mo naman. Umalis na yung kausap mo eh. Tinalikuran ako. Yan ang ayoko Kinakausap ka tapos tatalikuran lang ako. Bawasan ko kaya yung sahod nun. Uy, pag ikaw narinig ng amo mo, ikaw talaga. Biro lang naman. Close kami niya ni Manang Fiona. Alam mo, bago ako mapunta rito sa karinderya niya, kung ano-ano munang pinasok ko. Sa bigasan, sa tindahan ng gasol, sa palengke, tagabuhat. Ay, ang hirap talagang kumita ng pera. Lalo na pag yung pinagtatrabahuhan mo, alam mo na, medyo masungit, mata pobre, may ugali. Pero yung si Manang Fiona, mukha lang yan masungit at competitive talaga siya. Pero mabuting tao yan, hindi yan nagmamaltrato ng mga tao niya. Nakakatuwa naman pakinggan yan at nakahanap ka ng stable job. Kaya nga hindi rin mabigat ang trabaho ko rito. Tulong lang sa pagluluto, linis, hugas, mag-serve sa mga customers, yun lang. Lalo na ngayon. Anong lalo na ngayon? Ngayon na, humihina ang karinderya ni Manang Fiona. Dati, ganitong oras may mga tao na agad. Pero ngayon,
Ay nako, medyo mahina ang benta. Sa totoo lang akala ko nga hindi ka tatanggapin ni Manang dahil mahihirapan siya na magpasahod. Pero tinanggap ka pa rin. Kung titingnan mo, maganda ang pwesto ng karinderya ha. Nasa daanan talaga siya at malapit palabas sa baryo. Kaya yung mga papasok at lalabas, makikita agad ang kainan na to, di ba? Tingnan mo nga yun Nakikita mo ba yung daan papasok sa liblib na kagubatan? Diyan sa loob, merong liblib na baryo. 1 linggo na rin nang mabalitaan namin na may nagbukas na karinderya dyan. Kaya 1 linggo na rin nagsimulang humina ang benta ni Manang Fiona. Uy, ano ka ba? Sa simula lang din naman yan. Ganyan naman lagi, di ba? Kahit naman tayo, pag may nakita tayong bagong bilihan, itatry talaga natin hanggang sa magsawa tayo, tapos babalik tayo kung saan tayo hiyang. Sabihin mo yan kay Manang Fiona. Hiya na nga natin. Andito naman tayo para magtrabaho. Kung walang bibili, hindi na natin problema yan. Uy, baliw ka talaga. Kung walang bibili, di mawawalan tayo ng trabaho. Kasi ano yung ipapasahod sa atin, di ba? Uy, oo nga kapapasok mo nga lang pala. Buti nga nakapasok pa ako Tara na nga, ituro mo na ang gagawin ko. Excited na ako magsimula. Hukom, tinuro sa akin ng pinsan ko ang mga dapat kong gawin sa karinderya. At habang dumaan ng mga araw, napansin ko nga na mahina lang ang benta ni Manang Fiona. At nakikita ko ang ibang mga dumaraan na may dalang plastik ng ulam hanggang sa dumating na ang gabi. Tama nga po pala si Willie. Magaan lang pala talaga ang trabaho niya, kaya hindi rin ako nahirapan. O yun, narinig mo ba? Ang ano? Masyado ka namang focus dyan sa pag-ayos ng mga upuan. Hindi ka nakikinig sa chismis? Hindi naman ako nandito para makichismis, no? Pero hindi mo ba talaga narinig yun? Sabi ba naman mas masarap pa raw ang luto doon sa bagong karinderya kaysa rito. Ay nako, pag narinig yan ni Manang Fiona, lagot talaga silang lahat. Ha! Huli na kayo! Narinig ko na! Ilang beses ko nang narinig yan ngayong araw. Kung ayaw nilang bumili, di wag. Bakit kailangan pa nilang ikumpara ang luto ko sa luto ng kung sino man na yan? Sigurado naman ako na mas masarap ang luto ko wag mo na lang pansinin yan, Manang. Magsasawa rin sila dyan. Gaya ng pagsasawa nila sa luto ko? Ay, nakakainis talaga. Bigla na lang may susulpot-sulpot na karinderya. Tapos aagawin ng mga customer ko. Manang Fiona, normal lang naman po yun na may mga kakumpetensya talaga. Naisipan niyo na po ba na magpa-order ng pagkain sa mga okasyon? Gusto ko ngang gawin yan, kaso nahihirapan ako dahil 2 lang kami ni Willie na tao rito. Mahirap pagsabay-sabayin. Wala rin akong makuhang matinong tao Pero hinayin niyo po ako. I mean, nagtatrabaho na rin po ako sa'yo, kaya may katulong na po kayo sa paggawa. Malaking kita rin po yun. Suggestion ko lang naman po pag hindi ka po busy. Pwede po tayong gumawa ng flyers, posters, kahit ako na po ang gumawa at maalam din ako sa mga design na yan. Tapos ipapamigay po natin ni Willie sa bayan o ipapaskil sa mga tindahan. Ganun po. Magandang ideya nga yan. Salamat ha sa suggestion, Donalyn. Pero pag-iisipan ko yun. Ay teka, oo nga pala. Palubog na ang araw, Willie. Kunin mo na nga yung basurahan sa likod. Kinuha ko na po. Yung sa kusina rin, ha? Kinuha ko na rin po at pinagsama-sama. Pati po yung dito sa labas. Hugas na rin ba yung mga plato? Ayokong nakatambak yun doon, ha? Hinugasan ko na rin po. Ayoko ng maruming lababo. Pati ang mga kulay ng plato, ha? Nilinis ko po ang kusina. Tinabi ko na rin po ang nakaharang na bote at inarrange ko po ang mga plato. Sige. Bago kayo umalis mamaya, yung listahan, ha? Inayos ko na rin po ang listahan para sa buong linggo. Aba! Talagang ginawa mo na lahat. Ginawa mo pa pang 1 araw ang 1 linggong gawain, ha? Hindi naman po. May gagawin pa naman po ako. Sabi ko sa'yo, Manang Fiona magaling tong pinsan ko. Maasahan to. Mana sa akin yan Baka naman sa simula lang yan magaling. Ayusin yung 2, ha? Hindi naman po. Siya, basta. Pag maaga kayong natapos, pwede na kayong umuwi. Pili na lang kayo ng tig-1 ulam na iuuwi, ha? Ay, teka. Tingnan nyo, Napakaraming ulam ang natira at hindi naubos.
Naku, anong gagawin natin dyan? Sayang naman kung itatapon. Pangit naman kung ibebenta ulit natin yan. Hindi maganda yun. Hindi na gaanong masarap at ayoko ng ganon. Ay nako, nakakainis naman kasi yung bagong karinderya na yan. Sinira ang business ko. Ay, grabe naman po kayo. Sinira agad. Nagtayo din lang naman siya ng business niya. Ay, siguraduhin niya lang na may business permit siya ha. Malaman ko lang na wala. Ako talaga magsusumbong sa kanya. Ay, teka. Tingin mo ba, Willie? May business permit siya? Narinig mo ba kung may nakakita ng business permit niya na nakapaskel, ha? At ano naman pong kinalaman ko ron? Baka lang naman may narinig kang chismis na wala siyang business permit. Ikaw ba, Donalyn? May narinig ka ba? Wala po. Naisip ko lang ngayon na wala naman po makakaisip tingnan o pansinin ng business permit niya kung may nakadisplay ba o wala. Ang makakapansin lang po nun, mga competitors niya. Ay, naku, tama. Kaya nga ako nagtataka Paano kung wala naman siyang permit? O kaya marumi ang mga pagkain na tinitinda niya? Manang, ano naman hong kinalaman yun sa atin? Hindi mo ba naiisip na pag bumagsak ang karinderya niya, ay wala na tayong kakumpetensya? Abay, magfo-focus talaga tayo sa pagbagsak ng ibang tao kaysa pag-angat natin? Pero isipin mo ha, pag humina ang karinderya nila, babalik sa dati ang benta natin. Ano naman ang gagawin mo pag nalaman mo na wala nga silang permit o marumi ang mga tinda nila? Ibagsasabi mo ba? Abay, oo naman. Sayang lang ang pera ng mga tao. Pera nga ba talaga ng mga taong iniisip mo o pera mo, Manang? Uy, really naman. May point naman si Manang Fiona Oo, di ba? Buti pa yung pinsan mo. Naiintindihan niya ako. Palibhasa, puro pera ang iniisip mo, Willie Ako ba talaga nag-iisip ng pera? Kaya ito, ganito ang gagawin natin. Hmm. Ay nako, gagawin nyo pala. Pupuntahan nyo ang karinderya ng kung sino man na yon at magmasid kayo. Ano? Ha? Paano pong magmamasid? Magsaspy? Ganon? Ayun, tama. Kayong dalawa ni Willie ay mag-i-spy sa karinderyang yon. Sus ko po naman, Manang, Para naman tangang pinagagawa mo niyan Ay, pumayag na kayo. Dadagdagan ko naman ang sahod nyo Dadagdagan ko ang sahod nyo ngayong araw. Basta pumunta kayo sa bagong karinderya at tingnan nyo kung ano ang mayroon doon. Tingnan nyo kung malinis at may permit. Siguruhin nyo na may pruweba kayo ha. Kahit dalhin nyo pa tong cellphone ko. Ito. Manang Fiona, hindi po ba delikado yun? Oo nga, Manang. Baka akalain pa ng tindera dun magnanakaw kami. Hindi niya naman kayo kilala Alam niya ba na nagtatrabaho kayo sa ibang karinderya? Di ba hindi naman? Bale, pupunta po kami ron na parang customer lang, ganun po. Ay, tumpak! Ay, ang talino ng pinsan mo, Willie, ha? Ayan ang gusto ko. Dapat ganyan ka rin. Pag sinabi ko, gawin nyo agad. Hoy, Manang, hindi pa naman po pumapayag si Donalyn, ha? Hindi ka ba pumapayag, iha? Di ba, Donalyn? Ano po hindi naman po sa... Bayan naman At saka, mahalaga to sa business natin. Isipin nyo, pag humina ang karinderya ko, mawawalan kayo ng trabaho. Nakasalalay ang sahod nyo rito, hindi ba? Ay, sige na nga. Pero bukas na bukas. Anong bukas? Ngayon na! Ha? Ngayong gabi? Oo! Bakit naman hindi? Saktong-sakto kung gabi kayo pupunta. Kasi pag gabi, wala na masyadong tao niyan. Ibig sabihin, kung ano man ang tinatago ng may-ari, ay pwede nating malaman. Basta dapat, hindi kayo magpapahalata ha? Hindi nyo ipapaalam na nagtitinda kayo sa ibang karinderya. At lalong wag nyong sasabihin na sa akin kayo nagtatrabaho ha? Mapapahamak tayo niyan. Maliwanag ba? Ay, Manang Fiona naman Maliwanag ba? Bakit pa kailangan yan? Maliwanag po, Manang Fiona. Ay sige, basta mag-iingat kayo ha. Wag na wag kayo magpapahuli. Yari kayo sa akin. Napilitan kaming dalawa ni Willie na magtungo sa bagong mabentang karinderya na pinagkakaguluhan ng mga tao. Sa pagpasok namin sa kakahuyan ay lalo lamang dumilim ang paligid. Hindi rin naman po namin alam kung saan talaga ang lokasyon ng karinderya na yon. Basta ay nagtanong-tanong lang din kami sa ibang mga nanggaling doon na nakasalubong namin.
Ay, Donalyn, kalokohan talaga tong ginagawa natin eh. Ano ka ba naman? Magrereklamo ka pa. Mabait naman si Manang Fiona sa atin. At boss natin siya. Kailangan nating sumunod sa kanya. Donalyn, tayo ay tindera, ha? Hindi spy, hindi tayo agent. Feeling ko tuloy ngayon ako si James Bond. Tara na nga, puro ka biro eh. Pero okay lang yan, huwag ka nang mainis. Tingnan na lang natin ha. Ano kaya kung sabihin natin na tiningnan natin kahit hindi naman talaga? Di ba? Hindi naman malalaman ni Manang Fiona kung nagsasabi ba tayo ng totoo o hindi. Kung kanina mo pa sana yan sinabi, di ba ka nagawa na natin yan no? Ay tara, wag na tayong tumuloy. Ang lalim na ng gabi Hindi na nga natin alam kung naliligaw na nga ba tayo o ano eh. Hindi pa tayo naliligaw. Kabisado ko pa tong daan. Saka malapit na tayo Hindi ba yun na yun Ha? Saan? Yun may ilaw. Tapos may nakalagay pa, Karinderya ni Liza. Tara na, puntahan na natin para makauwi na rin tayo agad. Pwede bang dito na lang ako tapos... Huy, sandali! Ito naman, iniwan mo naman kaagad ako Nagbibiro lang ako, Donalyn, hoy! Nagpapabagal ka kasi. Kung kailan nakita na natin yung karinderya, saka kang bagal-bagal. Ay, grabe. Dinadayo talaga nilang karinderya na to nasa liblib na baryo na. Gaano ba kasarap yung pagkain dyan at... Sa tingin ko, sobrang sarap. Hukom, pinagmasdan ko ang malalaking kaserola sa gilid na umuusok pa at ang mga sabaw na laman. Amoy na amoy namin ng pinsan ko ang masarap at kakaibang aroma nito. Ngayon lamang po ako nakaamoy ng ganon. Kahit si Willie ay namangha rin. Umikot kami sa kabilang dako para makita ang loob ng karinderya kung saan nagulat kami sa napakaraming tao na nandoon. Mga nakaupo sa upuan at kumakain. Ang agresibo po nilang kumain Parang ang tagal nilang hindi nakakain. May mga pag-ungol pa kaming naririnig sa bawat pagmuya nila. Hindi sila gumagamit ng kutsara at tinidor. Hindi sila nag-uusap-usap. Nakafocus lamang po sila sa pagkain. Abala kong pinagmamasdan ang mga customer nang nakita ko po ang pinsan ko na nasa iba nakatingin. Wow! Bakit? Ang daming customer no? Kahit ako, dito na rin ako kakain. Ano? Bakit naman? Tingnan mo, siya ba yung tindera? Isang napakagandang babae. Ang kinis ng balat niya. Ang ganda ng mahaba niyang buhok at yung mga ngiti niya. Uy, ang ngiti niya sa mga customer, grabe. Ito naman, nagkagusto na kaagad. O yan, nakita na natin kung anong meron. May permit naman at malinis. Uy, teka, sandali Willie. Saan ka pupunta? Di bibili. Naku, naiwan ko pala yung pitaka ko dun sa karinderya ni Manang Fiona. Donalyn, baka meron ka ba dyan? Meron. Pero bakit ka naman bibili? Gusto ko kasi siyang makausap Dahil sa pagkamangha ng pinsan ko sa tindera, ay bumaba kami at nagtungo sa karinderya. Totoo naman po na napakaganda at kaakit-akit ng babae. Hindi ko rin nasisi si Willie sa kanyang paglapit. Ay naku Hukom, mga lalaki talaga, hindi ho ba? Dumaan kami sa gate ng karinderya at pagpasok namin ay pinagtinginan kami ng mga tao. Nakaramdam po ako ng kilabot noon dahil kitang-kita ko na nakatitig sila sa amin na parang nakikita nila ang kaluluwa namin. Kinabahan ako noon kasi lahat talaga sila ay nakahinto at nanlilisik ang mga mata. Sa takot ko nga ay napahawak ako sa braso ng pinsan ko na nakatitig lamang sa dalagang tindera na papalapit po sa amin. Magandang gabi. Anong maitutulong ko sa inyo? Anong ulam ba ang hanap niyong dalawa? Taga saang baryo ba kayo? Magkapatid? Ako nga pala si Liza, ang may-ari ng karinderya. Pasensya na at marami akong tanong ha? Na-excite lamang talaga ako dahil nga may mga bago na naman akong customer. Wow! Kasi napadaan lang po kami. Pakiusap, hindi mo na kailangang magpo. Masaya ako na napadaan kayo. Siguro ay narinig nyo na merong bagong karinderya sa liblib na baryo.
Huwag kayong mahiya at mag-ikot-ikot sa karinderya ko, ha? Baka may ulam kayong magustuhan. Baka pag naamoy nyo, ay bigla kayong magutom. Huwag nyo na lamang pansinin ang mga customer ko. Sadyang sobrang nasasarapan lamang sila sa luto ko. Ay salamat po Paalis nang harin po kami. Ayaw mo bang mag-ikot-ikot? Gabi na rin Hindi ko inaasahan na may bibisita pa sa karinderya ko sa ganitong oras mula pa sa ibang baryo. Nakakatuwa naman. Ibig sabihin talaga, pinag-uusapan na ang business ko, no? Dumayo pa talaga kayo. Ganito na lamang. Ano ba ang gusto niyong ulam? Ibibigay ko na lang ng libre sa inyo. Maupo na lang kayo ron, ha? Naku, hindi na po kailangan, Miss Liza. Sandali, naku, wag na po. Tara na, Donalyn. Maupo na tayo. Uy, baliw ka ba? Umalis siya para kumuha ng makakain natin. Ayoko nang kumain busog na ako. O, di ako na lang ang kakain. Uy, nakakahiya ka. Nakakastorbo tayo sa kanya Nakita naman na natin ang paligid. Umalis na tayo. Di ba ikaw ang gusto nang umalis kanina? O edi tara na. Insan, mamaya na. Gusto ko matikman yung luto niya. Oh, tingnan mo yun Mukhang sarap na sarap yung mga tao Tingnan mo rin nakatingin silang lahat sa atin. Ay, bakit ba ang weird nila? Ano? Hindi naman sila weirdo Palibhasa, weirdo ka rin Hoy, ano ba sinasabi mo Hoy Willie, tumingin ka nga sa paligid. Palibhasa focus ka lang kay Manang Liza Manang ang tawag mo ang bata niya ang tingnan. Baka nga mas matanda ka pa sa kanya ano yun? Wala lang, buto lang. Anong buto? Buto lang na hinahagis nila sa lupa. Tingnan mo. Ay, Oo nga Hinahagis lang nila kung saan-saan. Naku, hindi pwede kay Manang Fiona yan. Yari sila pag ginawa niya yun. Teka, di ba parang ang laki ng mga butong tinatapo nila? Sinisimot nga nila ang bawat buto Gutom na gutom. Parang pati ang mga yun Gusto nilang kainin. Ang agresibo nila, Donalyn Kaya nga At parang lahat sila nakatingin sa atin o ako lang ba yun Sa tingin ko, alam mo, umalis na tayo dito. Masama ang tingin nila sa atin dahil hindi tayo taga rito. Ano sa tingin mo? Tara na, Willie! Hukom, paalis na sana kami nang humarang sa daan namin ang isang lalaki na may matipunong katawan at masama rin ang tingin. Nakaramdam ako ng kaba ngunit tinibayan ko na lamang ang loob ko. Naisip ko na kung wala siyang gagawing masama ay hindi naman namin siya gagalawin. Jomar, hayaan mo na sila. Mga customer ko yan. Pagpasensyahan nyo na si Jomar. Mabait yan. Sadyang hindi lang siya sanay na may mga dumarayo sa baryo namin ng ganitong oras at dalawa lamang. Wala yon. Salamat Bakit nga pala kayo nakatayo na? Iniinit ko pa ang sabaw. Alis na kami. Napadaan lang kasi talaga kami at ayaw namin na makikain na walang pambayad. Naiwan kasi namin yung wallet namin. Sa susunod na lang kami babalik para naman makabili kami sa inyo. Ganun ba? Hindi ko naman na sana ipapabayad pa ito sa inyo. Pero kung yun ang gusto nyo, mag-iingat kayo sa daan, Baka maligaw kayo. May mga pagala-gala pa namang mga hayop sa paligid. At sa susunod na pagpunta nyo rito, wag sana kayong magpagabi. Yun lang. Salamat sa pagpunta. Salamat din. Tara na, Willie. Tara na. Huwag ka nang tumingin. Diretso na lakad. Dali ka na. Salamat, Liza sa susunod na lang ulit. Bilis na. Nagmamadali ka naman masyado Lamang, nakakatakot kaya. Ang weirdo naman ng mga customer niyo. Titig na titig. Pakiramdam ko pati tayo gusto nilang kainin no? Oo nga Nakakapagtaka talaga. Ay! Oh! Ano yun? Ano? Saan ka ba nakatingin? Ayun ang umaagos na tubig mula sa likod ng karinderya. Bakit parang... Teka, kulay pula? Uy, sandali, Donalyn. Bakit mo nilalapitan? Nagtataka lang ako Ang bilis kasi ng agos. Baka mamaya hindi alam ni Manang Lisa na may taga sa tubig niya.
Dahil sa nakita namin, naglakad kami papalapit sa likod ng karinderya kung saan may agos ng tubig at nagulat ako nang makita na may pulang tubig na umaagos sa kanal at galing sa loob ng bahay niya. Nagkatinginan kami ng pinsan ko na parehas na nagtataka. Ha? Ano yan? Ewan ko. Tingnan nga natin. Huy! Saan ka pupunta? Shh! Tumahimik ka nga. Saan ka ba kasi pupunta? Umalik ka nga rito. Bakit pumapasok ka sa bahay niya? Ay, naku naman, Donalyn. Kainis ka naman eh. Napilitan tuloy ako sumunod sa iyo ngayon. Kainis talaga. Ay, ano yan? Bakit ang dami namang dugo sa lababo niya? At saka, ay, Diyos ko po. Ang baho. Oo nga eh. Ganyan ba talaga pag bagong katay ang hayop? Wala naman akong nakikitang hayop sa paligid eh. Ayan o. May mga naka-chop-chop. Ang dumi naman ng kusina na yan. At kung anong linis ng harap, yun ang dumi ng likod. Bigla tuloy ako na turn off. Tambaho talaga ha. Hindi naman ganyan ang amoy ng kinatay na hayop eh. Ibig sabihin ba? Bulok na yung mga laman? Hindi ko alam. Ilang beses na akong nakaamoy ng bulok na laman pero masyado naman tong masangsang. Parang ewan ko kadiri. Basta amoy bangkay. Ha? Di ibig sabihin may mali na sa karinderya na to. May marereport na tayo kay Manang Fiona. Sa tuwa ng pinsan ko, hindi niya na napansin ang mga nakasabit na sandok sa gilid at nabangga niya yon. Nagkabagsakan yun at nakagawa ng malakas na ingay. Nakarinig agad kami ng mga yabag na papalapit sa kusina. Nagkatinginan kami ng pinsan ko at dali-daling naghanap ng matataguan, kung saan sabay kaming pumasok sa ilalim ng lababo. Teka, ano yon? May narinig ako nahulog sa kusina. Sigurado ka ba na umalis na yung dalawang yon? Sabi ko sa'yo dapat pinatay na natin sila eh. Ano? Pinatay daw? Shh! Huwag kang maingay, Willie. Hindi naman pwede yon, Jomar. Baka may mga kakilala sila na alam na nagtungo sila sa karinderya o napadaan sila rito. Kabubukas pa lamang ng business ko. Bakit ginugusto mo nang magsara, ha? Tandaan mo, pag nagsara ito, kayo rin ang mahihirapan. Ginagawa ko nga to para sa inyo eh. Para sa mga kauri ko. Lahat tayo nakikinabang dito. Bakit kasi kailangan na magtinda ka pa sa umaga? Pwede naman kaming mga aswang lang ang pagsilbihan mo eh. Ha? Ano? Aswang? Shhh! Teka, parang may naririnig ako nagsasalita. Sabi ko na nga ba eh. Dapat hinayaan mo na akong tapusin ang dalawang yon. Baka mamaya naririto lang sila sa paligid at alam na kung anong sikreto mo. Hindi ka kasi nag-iingat Huwag mo kong pagsabihan, ha? Tingnan mo na lang ang paligid kung nandyan sila. Utusan mo na rin ang iba na mag-ikot-ikot at hanapin ang mga yon. Ano bang gagawin sa kanila kapag nakita? Ano pa nga ba? Di papatayin. Parang may kakaiba ako naaamoy sa ilalim ng lababo. Naamoy mo ba yon? Mga hilaw na laman ang nandyan. Hindi pupunta ang mga yan dyan. Bilisan mo na at hanapin sila sa labas. Alamin niyo muna kung nalaman na nila ang totoo bago kayo sumugod, ha? Tutulong na rin ako sa paghahanap. Mabuti na lang, umalis na si Lisa at ang kanyang kasamang lalaki. Wala na ba sila? Naku, wala na yata. Yun, lumabas na sila sa kusina. Tara na, Willie. Kadiri. Tingnan mo, may dugo na tuloy itong damit ko. Yak! Narinig mo naman yun, di ba? Naku, aswang nga sila. Napahinto ang pag-uusap namin nang biglang bumukas ang pinto kung saan nakita namin si Lisa na gulat na nakatingin sa amin. Kahit natakot ako ay tinibayan ko ang loob ko noon at kinuha ang isang malaking kawali. Hinampas ko si Lisa ng kawali at sinubukan ko siyang itulak sa gilid para makalabas kami sa kusina ng pinsan ko. Pero nagulat ako nang hindi siya natinag kaya't napaatras kaming dalawa ni Willie sa takot. Donalyn, may daan papunta sa sala. Tara, bilis! Takbo! Tingin niyo ba makakaalis pa kayo rito? Dito sa pamamahay ko? Sa karinderya ko? Sa sarili naming baryo? Ano bang balak niyo ngayon? Ipapaalam niyo ba sa iba? Pues, kung anong nalaman niyo ngayong gabi,
ay maglalaho rin tulad nyo. Naririto sila sa loob! Harangan nyo! Siguruhin nyo na hindi makakalabas ang dalawang ito sa baryo! Donalyn, ano nang gagawin natin? Bilisan mo, tumakbo ka lang. Hindi ko mabuksan yung pinto eh. Ano? Hampasin mo lang ng paulit-ulit. Teka yun, sa bintana. Doon tayo dumaan. Bilis! Sige, bilisan mo na, mauna ka na. Ikaw nang mauna. May hawak kong kawali pang self-defense natin yan. Ay, teka sandali. Babasagin ko ang bintana. Pinatras ko ang pinsan ko at hinampas ng kawali ang bintana hanggang sa mabasag ito. Dali-dali kaming lumabas ng pinsan ko. Napasigaw pa nga ako nang maramdaman kong merong humila sa pako at paglingon ko ay nakita ang nakalapit sa akin ay mahabang dila ni Lisa. Napasigaw kami ng pinsan ko sa takot. Ay, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po! Ano? Bitawan mo ako, tumabi ka! Hampasin ko ng kawali ang dila niya! Sige. Pero sandali, paano ba ako makakatulong ha? Heto, pumilag ka. Baka matama ka, Donalyn. Hihiwain ko yung dila niya gamit ang bakal na daspan na to. Sige, baka matamaan mo ko ah! 1, 2, 3, ilag! Yan, gumana! Ano, ayos ka lang ba? Tumayo ka na dyan. Kaya mo pa bang maglakad? Tingnan mo, bumalik ang dila niya sa kanya at natumba siya sa sahig. Mga hangal kayo! Ako mismo ang tatapos sa inyo ngayong gabi! Tingnan mo, gumagalaw ang kalahati ng dila niya sa lupa. Kadiri, pakiramdam ko masusuka ako. Ay, anong ginagawa mo? Hoy, huwag mo nang pansinin yung dila. Umalis na tayo ngayon. Ang likot ng dila niya, parang may sariling buhay. Nagulat kami ng pinsan ko nang biglang gumapang ang kalahati ng dila ni Lisa sa aking binti. Mabuti na lamang ay dinampot ni Willie ang dila nito, ngunit napasigaw din siya dahil sa mainit yun at umuusok pa. Hinagis niya ang dila ni Lisa papalapit sa kanya at nakita namin kung paano pumasok ang dila nito sa loob ng bibig niya at ngumuya pa siya pagkatapos. Hindi kami makapaniwala ng pinsan ko sa nasaksihan namin. Ano? Namangha ba kayo? Ngayon lamang ba kayo nakakita ng ganon? Ano pang gusto nyo makita o malaman? Ibibigay ko na ang lahat sa inyo dahil sigurado ako na hindi na kayo sisikatan ng araw. Napapalibutan kayo ng mga aswang sa gitna ng gabi. Anong laban nyo na mahina at walang alam? Donalyn, nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo, humahaba ang kanyang mga galamay at nagkukulay violet ang kuko. At nagkaroon din siya ng mga pangil. Hayaan na natin yan. Umalis na tayo. Tara, nakalabas na rin naman tayo sa bahay. Mabilis na tayo nitong makakatakbo. Tara, saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo dumaan kanina? Nasa iba yung flashlight mo? Oo, pero hindi natin magagamit yan dahil baka malaman nila agad kung nasan tayo at mahirapan tayo magtago. Ano ang gagawin natin ngayon? Shh! Hinahaan mong boses mo. Naku, narinig mo ba yun? Parang may mga yabag ako naririnig. Shh! Magtago muna tayo. Saan? Ayun may kuweba sa banda ron. Saglit lang naman hanggang sa makaalis sila tapos umalis na rin tayo agad. Tara, sundan mo ko. Safe ba rito? Hindi ko alam, Willie. Pumasok ka na lang. Gagamitin ko ang flashlight ngayon para may ilaw tayo kahit ngayon lang. Ano yun? May nakita akong tumatakbo Wala lang yun. Anino lang nating dalawa yun. Hindi, may nakita ako, Donalyn. Ano ka ba? Huwag kang praning. Kung gusto mo, dun ka na sa labas at magpakain ka sa kanila. Bahala ka dyan, sige. Sinasabi ko lang naman yung nakita ko Wala kang nakita. Anino lang natin yun. Huwag mo natakutin ang sarili mo. Tingnan mo to Ano? Teka, ano ba yan? Eto, ang mga nakakarve sa loob ng kuweba. May mga nakasulat. Yung lingwahe nila hindi ko alam Pamilyar ka ba sa mga yan? Hindi rin Pero may mga kakaibang drawing. Mga drawing na parang inaalay yung mga tao. Tingnan mo to Merong malaking kasirola. May naghahalo at may niluluto na kamay habang ang iba abalang kumakain. Parang yung nakita lang natin kanina sa karinderya ni Lisa. Hindi ako makapaniwala na may aswang pala talaga at sa kabilang baryo lang natin. Ano pa bang inaasahan mo? Nasa probinsya tayo. Tapos nasa liblib na lugar din ang baryo ng karinderya na to. Bali ang mga customer niya aswang talaga sa gabi. Tapos sa umaga naman mga tao. Anong kinakain nila? Hindi ko alam. Yun ang medyo hindi ko naintindihan. Mabaho naman ang pagkain kanina na naamoy ko sa kasirola. Pero napakabaho ng mga laman sa kusina.
Tingin mo ba? Mga laman ng hayop yun? Hindi ko alam. Kung ano man, wala na akong pakialam. Ayoko nang malaman. Ang mahalaga lang ngayon, makaligtas tayo at makalabas sa baryo na to ng buhay. Hindi ba pwedeng manatili na lang tayo sa loob ng kuweba na to? Hindi. Masyadong malapit sa karinderya ni Lisa. Mabibisto tayo dito. Teka, Donalyn. Tahimik ka muna, ha? Oo, wala na akong naririnig ng mga yabag sa paligid. Ako rin. Ay, shh! Ano yan? May narinig ako eh. Sandali, bakit mo pinatay yung ilaw? Para hindi tayo makita. Ano bang amoy na yun? Napakasangsang. Naku, umalis na tayo sa lugar na to. Kaamoy nila yung ano eh. Amoy yung mga customer ni Lisa kanina. Napakabaho. Amoy bangkay. Ang lakas na ng amoy. Naririnig mo ba yun? Nakarinig ako ng parang ibon. Narinig mo naman siguro ang tik-tik, no? Pero mahina. Hindi ba may kasabihan yun na pag mahina ang tik-tik, ibig sabihin, malapit sa atin ang aswang? Kabadong-kabado kaming dalawa ng pinsan ko at nagmasid sa paligid dahil may mga yabag kaming naririnig na papalapit sa amin. Nang lumakas na ang mga yabag, ay hinila ko na si Willie at tumakbo kami palabas sa kuweba na ang tanging panlaban ay ang hawak kong kawali at ang bakal na daspan niya. Hinarangan pa nga kami ng isang aswang. Mabuti na lang at nilakasan ko ang loob ko at hinampas yun ng kawali. Takot na takot kami noon dahil nakakatakot ang itsura ng aswang at nanlilisik ang mga mata nito. Muntik pa nga nitong makalmot si Willie kung hindi ko lamang agad nahila papalayo at palabas ng kuweba ang pinsan ko. Binilisan namin ang pagtakbo kahit na sinusundan kami ng mga aswang na hindi namin gaanong nakikita. Pero naririnig namin na tumatalon-talon sila sa bawat puno. Sandali, sumasakit ng pa ako. Huwag ka nang mabagal dyan. Halika na, tara na. Aray, huwag mo na ako hilahin. Makakalat ka rin pa kita. Makaalis lang tayo dito. Bilis! Nakasunod pa ba sila sa atin? Hindi ko alam kung hampas lang ng hangin yung bang naririnig ko eh. Sila yon. Ha? Nasaan? Huwag ka nang tumingin sa likod. Tara na. Baka ano pang makita mo eh. Tumatalon-talon lamang sila sa puno kaya... Ay, Willie! Yuko! Bilis! Susunggaban ka ng isang aswang! Ano? Yuko nga! Donalyn! Willie! Tulong! Nang hablutin ng isang aswang ang pinsan ko, ay inabot ko kaagad ang kamay ni Willie at pati ako ay nahatak pataas. Nanlaban si Willie at pinaghampas ng daspa ng aswang. Nasugatan niya ito kaya't nabitawan siya at bumagsak kaming dalawa sa lupa. Napasigaw kami dahil nanakit ang katawan namin pero hindi na ako nagsayang ng oras at tumayo na. Nang muli kaming sinunggaban nito ay sinalubong ko na ang aswang at ginamit ang kawali upang ipanghampas sa kanya kung saan tumalsik ang aswang sa puno at hinila ko na patayo ang pinsan kong takot na takot. Hindi kami makaalis sa kinatatayuan namin dahil maya't maya kaming sinusunggaban ng aswang at sinasangga namin gamit lamang ang kawali at daspan. Wala na yatang katapusan to, insan. Napapagod na ako eh. Nangangaling ng mga kamay ko. Tumakbo ka na. Pagsangga ko sa isa, kumaliwa ka. Tapos susunod agad ako sa'yo. Naintindihan mo ba? Ha? Willie, naintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko naman. Ayan, isa, dalawa, takbo! Bilisan mo! Yuko! Mag-iingat ka rin ha. Sumunod ka na ngayon. Heto na! Huwag mo na akong lilingunin ha! Dumiretso ka na! Bilis! Donalyn, sa likod mo. Sandali, pupuntahan kita. Ako na bahala dyan! Nang sunggaban ako ng isang aswang, ay malakas ko itong pinalo ng kawali at tumalsik siya sa tangkay ng puno. Nakakabingi siyang sumigaw at napatakip kami ni Willie ng tainga. Unti-unting humihina ang kanyang sigaw, ngunit may iba na namang umuungol sa paligid na hindi namin yun pinansin at tumakbo na kami papalayo hanggang sa matanaw na namin ang karinderya ni Manang Fiona. Sa wakas, nakalabas na rin tayo sa kakahuyan. Hindi pa, Donalyn, pero tara na. Sana gising pa si Manang Fiona ng ganitong oras. Kung ganun umalis na tayo sa kakahuyang to, ayos ka lang ba, Willie, ha? Oo, hinihinga lang ako at kang konting galos at saka pagod na rin. Pero makakapagpahinga naman tayo sa bahay ni Manang Fiona. Bilisan na lang natin, malapit na tayo.
papapasukin ba tayo ni Manang Fiona? Oo naman! Manang Fiona! Manang Fiona! Si Willie to! Ang magpinsan to, oy! Manang! Kumatok ka na rin ang kumatok, Donalyn! Para magising siya kung natutulog siya! Tao po! Manang Fiona! Manang Fiona! Manang! Papasukin mo kami pakiusap! Sandali, ano yun? May narinig na yata ako sa paligid. Akong bahala dito. Kumatok ka lang ng kumatok. May mga nakapaligid pa nga sa atin. May mga tumutunog sa damuhan at may mga pagaspas sa langit. Pero wala akong nakikita. Ay, Diyos ko naman. Wala na tayong ibang matatakbuhan nito eh. Gabi na. Depende na lamang kung may dadaan na tricycle o jeep. Manang Fiona naman eh. Pagbuksan mo na kami, pakiusap. Gusto mo ba kaming mamatay dito? Ay, teka! Sandali nga, sandali! Ano ba naman yan? Sino ba yan, ha? Manang ako to si Willie. Kami to ni Donalyn. Pagbuksan mo na kami, bilis. Abay, anong ginagawa nyo ng hating gabi rito? At huwag na kayong paulit-ulit na kumatok dyan. Pagbubuksan ko na. Ah, yan. Bukas na. Donalyn, pasok na! Ay, teka, sandali. Bakit ganyan ang itsura nyo? Ano nangyari? Bakit nagmamadali kayo? Ang dungis-dungis nyo. Ay, dugo ba yan? Willie, ilak mo na yung pinto. Oh, Harangan mo na rin ang kahit anong mabigat ang pinto. Sofa o cabinet tapos isara natin ang mga bintana. Ay, teka. Ano ba nangyayari? Manang, may pinto po ba sa likod? meron di ba, Manang? Hindi ba sira ang lock nun? Sandali, Donalyn. Ako nang pupunta dyan. Ako na, asikasuhin mo na lang ang sala. Teka. Ano bang meron, ha? Bakit kayo nagkakaganyan? Ano bang problema? Sarado na mga bintana. Ang pinto sa likod, sira ang lock pero may temporary na panlock si Manang. Kailangan ko na lang talian pa to para mas masiguro at lagyan ng harang. May mga aswang pa kaya sa labas? Imposible hindi nila kami nasundan sa dami nila. Malamang kahit isa may nakakita sa amin na nagpunta kami dito sa bahay ni Manang Fiona. Donalyn, may nakita ka ba dyan sa likod? May mga tao ba? Wala naman. Diyan ba? Wala rin, pero hindi pa rin ako mapanatag eh. Ay, Diyos ko po, sa tingin ko hindi ako makakatulog nito. Ay, teka lang. Ano ba nangyayari? Magpaliwanag nga kayo para naman alam ko kung bakit kayo ganyang umasta. Ay, para kayong takot na takot eh. Manang Fiona, ganito po ha. Huwag kang magugulat o matataranta. Kalmado ka lang po ha. May nakita po kami mga aswang. Hindi lang isa, Manang. Napakarami nila. Ano? Ay naku, ito naman Willie. Bakit mo naman binigla? Doon na rin naman papupunta yun eh. Anong aswang? May aswang sa lugar na ito? Hindi po dito. Sa kabilang baryo. Dun sa liblib na baryo. Ano? Diyan ba sa kakahuyan na malapit sa karinderya ko? Opo, dyan nga. Hindi ba pinapunta nyo kami sa mabentang bagong bukas na karinderya? Oh, pagkatapos, may nakasalamuha kayong aswang sa daan, ganun ba? Nasa karinderya mismo ang mga aswang. Ang nagtitinda po mismo ang aswang. Ano? Totoo ba yan? Eh, hindi lang po yun. Pati mga customer niya, mga aswang din ho. Ay, nako, hindi ko naiintindihan. Basta, Manang Fiona, napakahabang kwento. Basta, hindi ba pinapunta mo kami? Yun, nakita namin sobrang daming tao sa karinderya niya. Ang weirdo nilang lahat. Nalaman namin na hindi pala talaga sila tao. Mga aswang sila. At nandoon sila para kumain. Tapos nang makarating kami sa kusina ng may-ari na si Lisa ang pangalan, napakabaho. Umahagos ang dugo sa lababo. Willie, tingnan mo. Nakikita ko si Lisa sa labas. Hindi ba siya yun? Saan? Oo nga, siya yan. Ay, teka, saan? Patingin. Ayan po, si Lisa yan. Siya ang may-ari ng karinderya. Ay, ang sinasabi mo ba'y yung magandang dalaga na yan, isang aswang? Opo, humaba ang dila niyan kanina. Tapos hinila niya yung paa ni Donalyn. Kaso naputol ko yung dila niya. Nahati ko. Ang galing ko. Sobrang galing ko talaga. Shh, huwag kang maingay. Ano ginagawa ni Lisa dito? Kalmado lang siya nagmamasid sa paligid oh. Imposible na mag-isa lang siya. Ay, naku, Diyos ko naman. Ano ba nangyayari? Hindi ko pa rin talaga naiintindihan eh. Natatakot na ako tumingin sa bintana kasi baka kung anong makita ko eh. Nakatitig lang ang babae sa bahay ko. Hindi naman siya mukhang aswang. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Baka niloloko niyo lang ako, ha? Manang naman eh. Ano naman ang mapapala namin pag niloko ka namin? Tingnan mo nga ang dungis namin. Ayan. May sugat ako. Si Donalyn din. Ito pa nga nalapnos ang balat ko sa kamay kasi nahawakan ko ang mainit niyang dila. Alam mo ba na parang may sariling buhay yung dila niya at bumalik yun sa kanya tapos nginuya niya? Teka, ano po ba nakakapatay sa aswang?
Asin. May asin ka po ba? Oo naman, karinderya ito eh. Ayaw nga pala. Gamitin natin yon. Tapos, ano pang pwedeng makapatay sa kanila? Bawang! Tama, bawang din. Sandali, kukunin ko sa kusina. Ano pa bang pwede? Hindi ba may tinatawag silang buntot pagi? Ay naku, wala akong gano'n sa bahay ko. Pero baka makatulong pa rin ang holy water. May konti pa akong holy water sa altar. Kunin nyo rin yun ha. Pero ito na yung asin at bawang. Yan po, mabutit marami pa po. Willie, dyan ka lang sa bintana ha. Magmasid ka lang sa paligid. Tingnan mo kung saan pupunta si Liza. Oo, sige. Ngayon tuloy pakiramdam ko spy na talaga ako. Na para bang nasa action movie ako tapos ako si Tom Cruise. Baliw, nasa horror movie ka ngayon. Mana Fiona, meron po ba tayong mga bote? Ay meron sa likod, kukuha ko. Sandali, ilan ba kailangan mo? Kahit ilan po, tapos pahiram na rin ng kung may lubid kayo at timba. Ano bang naiisip mo? Gagawa lang tayo ng panlaban sa kanila. Hindi pa ba sapat ang bawang at asin? Hindi, gusto ko lang makasiguro na aabutan tayo ng liwanag. Hindi pa ba tayo safe, Donalyn? Nasa loob na tayo ng bahay. Paano kung naisipan nila na sugurin tayo dito? Nakita mo naman, di ba? Ang dami nila. Mahaba pa ang gabi at sinabi ni Liza na sisiguraduhin niya na hindi tayo makakalabas ng baryo nila. Pero nakalabas na tayo ngayon. At nasundan nila tayo. Hindi pa tayo safe. Safe tayo pag umaga na. Wala na. At may mga tao na talaga sa paligid. Hindi ako matutulog para magbantay. Ay, naku, sige ako na rin. Hindi na rin ako matutulog. At yun na nga. Natulog kaagad ang pinsan ko habang kami ni Manang Fiona ay abala nun sa paggawa ng mga armas. Mabilis akong kumilos at tinalasan ang mga mata ko na palingalinga sa paligid dahil sa takot na baka may nakapasok na sa bahay. Natigilan po kami hukom sa ginagawa namin nang may biglang kumalabog sa bubong at sa bintana. Ginising ko agad si Willie at hinanda ang sarili kung may makakapasok man. Ay, sa tingin ko, may tao. Aswang. Ay na naman sila, ayoko na. Bakit hindi na lang nila tayo lubayan? Malamang dahil alam natin ang sikreto nila. Alam ko na rin ang sikreto ng mabentang karinderya na yon. Ibig sabihin ba, papatayin na rin nila ako? Bakit kasi kayo dumiretso sa akin eh? Bakit mo kasi kami inutusan na magtungo ron, Manang? Medyo kasalanan mo kaya to. E di sana lahat tayo mahimbing ang tulog ngayon. Aba, malay ko ba na aswang ang may-ari nun? Eh, hindi ko naman kayo ipapahamak ng ganun-ganun lang, di ba? Ha? Ano yun? Bakit parang ang daming nasa itaas? Palakad-lakad sila sa bubong. Sa tingin ko nga, nasa bintana rin sila ngayon eh. Ano nang gagawin natin ngayon? Magsaboy tayo ng asin sa paligid, ha? Magandang ideya nga yan, Manang. Ipahid din natin itong bawang sa katawan nila para... Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang biglang sinira ng aswang sa labas ang bintana at dali-daling pumasok sa loob. Napasigaw kami habang sinasabuyan ng asin ang mga aswang na napasigaw sa hapdi. Kinuha ko ang mga armas na ginawa namin at papasok sana sa kwarto nang harangan kami ng dalawa pang aswang. Napakalakas ng sigaw ni Manang Fiona na takot na takot. Wala kaming ibang nagawa kung hindi ang lumabas ng bahay dahil wala kaming laban sa kanila at sinira na nila ang mga bintana. Paglabas namin ng bahay ay nakita namin na maraming aswang ang nakapaligid sa amin. Mga aswang na customer ni Lisa. Gumapang ang mga yun papalapit sa amin at pinagsasabuyan namin sila ng asin kaya naman napasigaw sila dahil sa sakit. Ayan! Gumagana! Takot nga sila sa asin! Oh, Willie, huwag mong ubusin ha. Baka mawalan tayo na magagamit mamaya. Uy, tingnan niyo ang lupa oh. Nako, may nasa ilalim ng lupa. Anong ginagawa nila? Bakit gumagapang sila sa ilalim ng lupa? Subukan yung hagisan ng asin ng lupa ha. Ay, naku, ayan! Naku, hindi gumagana. Hindi sila nasasaktan kasi hindi naman sila tinatamaan. Nasa ilalim nga sila ng lupa. Ay, ano nang gagawin natin, Donalyn? Wala to sa plano natin eh. Umatras muna tayo. Hindi na tayo makakapasok pa sa bahay. Sinira na nila yung mga bintana eh. Tingnan nyo. Naku, sinisira na nila ang bahay ko.
Sira na ang pinto at bintana. Ay, tumba na rin yung mga halaman ko at ang gulo-gulo na ng upuan ng karinderya ko. Manang Fiona naman, mamaya mo na isipin yan oh. Hindi na nga natin alam ang gagawin natin ngayon eh. Ay nako, mahal magpaayos ng bahay ngayon ha. Lalong malulugin ito ang karinderya ko Huwag na nga muna yun ang isipin mo, Manang. Hindi nga natin alam kung aabutin pa tayo ng umaga oh. Takbo! Bilis! Tumakbo na tayo! Doon tayo sa sahig, hindi dito sa lupa. Hindi pa kami nakakatakbo ng malayo nang hablutin ng isang aswang ang pako. Sinabuyan ko ng asin ang aswang sa ilalim ng lupa, ngunit hindi siya nasaktan. Sigaw naman ng sigaw sa takot si Manang Fiona habang pilit kong pinagsisipa ang aswang upang mabitawan ako. Lalapitan pa nga sana ako ng pinsan ko, ngunit nasunggaban siya ng isang aswang at napahiga siya sa lupa kung saan nabitawan niya ang mga armas habang si Manang Fiona naman ay hindi makagalaw sa takot at naiiyak na. Pilit kong pinagsisipa ang aswang sa ilalim ng lupa at binuhusan ng holy water ito. Gumana naman yun dahil sumigaw siya na halatang nasasaktan. Nang bumitaw siya sa akin ay dali-dali akong tumayo at nakita na susunggaban si Manang Fiona ng dalawang aswang sa magkabilang gilid niya. Kaya naman hindi na niya alam ang gagawin. Hinila ko ang lubid na nakasabit sa baywang ko na binabad ko sa asin at dinikdik na bawang. Manang Fiona! Ano bang ginagawa mo? Kumilos ka na! Hindi kita matutulungan kasi may kalaban din akong aswang dito. Donalyn, anong ginagawa mo? Manang Fiona! Yuko! Bilis! Ay, nako, ano? Yuko sabi! Heto na, yuyuko na ako. Hoy mga aswang! Hindi ito buntot pagi pero sigurado ako nagagana ito sa inyo! Bumuelo ako at hinampas ang lubid sa dalawang aswang na nakapaligid kay Manang Fiona. Nakakarinding sumigaw ang dalawa at tumalon papalapit sa mga puno, ngunit bigla na lamang silang bumagsak at nangisay. Napangiti naman ako dahil sigurado ako na napatay ko ang dalawang aswang. Tinulungan ko rin ang pinsan ko at hinampas ng lubid ang mga aswang na pilit siyang hinihila papasok sa kagubatan. Ha? Ang galing! Nawala sila! Nangingisay-ngisay sila! Napatay mo sila, Donalyn! Kumusta ka? Okay ka lang ba? Nakagat ka ba? Nakalmot? Nagalusan? Galos lang pero okay pa ako. Si Manang Fiona. Manang? Ay naku, oo nga pala. Ayos lang ako. Ayos lang ako, salamat ha. Tutulungan na po kitang tumayo. Naku Donalyn, salamat ulit. Naku, may galos ka pero mamaya na natin maghagamot yan ha, Manang. Ay naku Donalyn, wag mo nang isipin. Hindi naman masakit. Ay Diyos ko, hindi ako makapaniwala na may mga aswang na sumusugod sa atin ngayon. Actually, palapit na nga sila sa atin ngayon. Kaya tara na. Tama, tara. May mga panlaban pa ba tayo dyan, Willie? Nasaan na yung mga asin mo? Eto, sandali. Naku, konti na lang. Marami pa nakapaligid sa atin eh. At papalapit na nga sila. Tara na. Ay, baho pa nila. Kaya mo bang tumakbo na mabilis, Manang Fiona? Sige, oo, susubukan ko. Iiwan ka namin pag nahuli ka. Sige ka. Umalis na tayo. Palapit na sila, bilis. Saan ba tayo pupunta? May mga dumaraan bang tao dito o kaya tricycle paggabi ha, Manang? Madalang lang pero meron naman yan. Basta ang mahalaga, makahingi tayo ng tulong sa iba o makapasok sa ligtas na bahay o kaya makakita ng masasakyan. Oo, tama yun. Naku, ayun oh, may isa. Ay, may nakikita akong umiilaw. Yun nga. Motor ba yan o tricycle? Naku, sana tricycle. Hindi kasi tayo kasya sa motor. Oo nga. Nakasunod pa rin ng mga aswang sa atin. May mga pagaspas ako naririnig pero wala naman ako nakikita. Mabuti pa harangan na natin yung sasakyan. Tulong! Tulong po! Tulungan niyo po kami, Hindo! Sasayo kami! Teka lang, si Manong Otep ba yan? Ay naku, si Otep lamang ang dumadaan na tricycle na ganitong oras eh. Naku, hindi si Manong Otep yan. Kahit sino pa yan, tara na! Kuya, huminto po kayo, please! Manong! Manong, sasakay kami! Sasakay kayo tapos nakaharang kayo sa daan? Hoy, sandali! Bakit sumakay na kaagad kayo? Di ko nga alam kung saan kayo bababa eh. Kahit saan, basta malayo po. Sa simbahan, sa gilid noon barangay hall. Maraming tao doon, ligtas tayo. Ayos ka lang ba na nandiyan ka sa likod, Donalyn? Oo, akong bahala na magmatsyag dito. Talasan nyo rin ang mga mata nyo dahil sigurado na hindi nila tayo pakakawalan agad. Malamang nakasunod pa ang mga yan at hindi nang natin nakikita. Ano bang sinasabi niyo? Paandarin mo na lang, ay Diyos ko naman eh. Oo, eto na. Kinakabahan ako sa inyo eh. Weirdo ninyo.
Ganito pala mga customer paggabi, mga weirdo. Ay nako, mas weirdo yung mga nakita naming customer kanina, Manong, no? Wala na ako nakikita sa paligid. Wala na kaya sila? Wala nga rin akong makita eh. May naririnig pa ba kayong tiktik? Pero wag tayong magpakampante. Makakahinga lang tayo ng maluwag pag umaga na at wala na ako sa lugar na to. Ano bang nangyayari sa inyo? Para kayong nakakita ng multo ah. Ano nga bang sabi nyo? Aswang? Siguro kaya hindi na nagpakita yung mga aswang kasi may bago na tayong kasama. Dahil ba dumadami na tayo? Hindi ko rin alam eh. Mag-ingat pa rin tayo. Malayo ba ang simbahan dito, Manang Fiona? Nako, hindi naman. Malapit lang yan. Kabilang kanto lang. Ilang minuto kaming nasa tricycle at palingalinga pa rin ako sa paligid dahil hindi ako mapakali. Sa tingin ko noon ay wala nang nakasunod sa amin. Ngunit nararamdaman ko pa rin na may mali dahil ang sabi ni Manang Fiona ay malapit lang ang simbahan ngunit parang ang tagal namin bumaba at wala akong nakitang bahay sa paligid. Puro lamang mga puno at damuhan. Malapit na po ba tayo? Manong, malapit na po ba tayo? Manong? Ako, bababa na lang po kami. Willie, Manang Fiona, gising pa ba kayo dyan sa loob? Ano? Bumaba na po tayo. Ay, teka. Wala pa ba tayo? Nakaidlip na pala ako eh. Hoy, Willie, gumising ka na rin. Bababa na po kami, Manong, ha? Ay, naku, Diyos ko. Ay, ang bilis mo naman magpatakbo. Ay, ano ba yan? Bakit ba pagilid-gilid tong tricycle? Ano bang nangyayari? Ay, teka lang. Ay, naku, Diyos ko. Ano ba? Bumaba na nga tayo. Ang bilis-bilis naman magpatakbo nito. Hindi tayo makakababa, Manang. Sobrang bilis. Manong, bagala mo naman. Ibaba mo na kami, Manong, ngayon din. Kaya namin lumaban. Hindi nyo kasi kilala si Lisa. Hindi nyo alam kung anong kaya niyang gawin. Hindi nyo alam kung gaano siya kalakas. Sinabihan ko na siya kanina na dapat ay pinatay ko na kayo nang makapasok kayo doon sa karinderya. Ngayon ay ibabalik ko na kayo roon. Ano? Ikaw si Jomar? Ikaw si Jomar yung kanina? Pinagmasdan ko sa salamin ang mukha ng driver at pumitik-pitik ang kanyang liig. Nang ngumiti siya sa akin ay napunit ang bibig niya at binalatan ang kanyang muka. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yon pero bumalik ang itsura niya bilang si Jomar na nakita namin kanina ngunit duguan lamang ang mukha niya at may mahabang pangil at nanlilisik na mga mata. Sinundan ko ang tinuro niya sa labas at nakita ang maliwanag na karinderya ni Lisa na marami pa ring mga customer na kumakain. At napagtanto na binalik kami ni Jomar sa liblib na baryo nila. Malakas siyang tumawa, pero sinabuyan ko siya ng asin sa kanyang likod. Binuhusan ko rin ng holy water ang kamay ko at hinawakan ko ang kamay nito upang mapabitaw siya. Pinilit kong itulak si Jomar pababa, ngunit pagbagsak niya ay nahila niya ako at sabay kaming nakaladkad sa daan. Ay, naku, Diyos ko, Donalyn. Babangga po ang tricycle. Willie, bilis! Lumipat ka sa upuan ng driver, bilis! Sandali, ito na! Bilisan mo na, kumabangga na tayo. Isasama ko kayo sa hukay! Donalyn, sabuyan mo siya ng asin. Pumikit ka, baka malagyan ng mga mata mo. Hindi niyo ako mapapatay gamit ang asin! Aray! Tigilan mo yan! Malakas kong sinipa si Jomar upang mabitawan niya ang paa ko. Nakita ko si Willie na minamaneho na ang tricycle pabalik sa akin at hinatak niya ako pataas para muling makasakay. Pag-upo ko ay hinanda ko agad ang lubid na hawak ko dahil nakasunod pa rin sa amin si Jomar na kahit mabilis ang takbo ng tricycle ay nasasabayan pa rin. Tumalon-talon siya sa mga puno upang maabutan kami. Sinubukan ko siyang hampasin ng lubid ngunit nakailag siya ng ilang beses kaya hindi ko siya kagad nadali. Nagulat kami nang bigla siyang tumungtong sa itaas ng tricycle at inalug-alug ito kung saan tumalsik kaming lahat palabas. Nang bumagsak ako sa gitna ng daan ay dinampot ko agad ang lubid at hinampas yun kay Jomar na palapit sa pinsan ko. At muli siyang hinagisan ng dinikdik na bawang ni Manang Fiona. Yan, eto pa. Tama na, pagbabayaran niyo yan. Teka, saan pupunta yun? Tumalon siya sa taas ng puno.
Nako, Donalyn, teka lang, saan pupunta? Ano gagawin mo? Umalis ka na riyan. Huwag mo na siyang susundan, ha? Oo nga. May tama na siya eh. Pwede natin siyang tapusin para hindi na siya makawala pa. Baka bigla pang gumaling ang mga sugat niya at lumakas pa siya, di ba? Pero Donalyn, sigurado ko ba na nandyan siya sa itaas ng puno na yan? Tabi! Baka naman, Ano ba? Iahagis ko na yung lubid. ayun! Tama ka, Donalyn! Nandun nga siya! Yan, tingnan mo. Oo nga! Nahulog siya sa kalsada! Sasabuyan ko pa siya ng asin! Marami pa rin akong dalang bawang dito. Pwede pa ito. Tama na. Ano ba ginagawa namin sa inyo? Ha? Nananahimik kami. Nandun lang kami sa baryo namin. Kayo itong sumugod at sinira yung katahimikan namin. Ano ba gusto niyo mga tao, ha? Ano ba sinasabi mo? Kayo nga itong mga aswang eh! Hayaan mo na, Willie. Huwag mo nang lapitan yan. Mamamatay na rin naman siya eh. Hindi na yan makakaligtas pa. Nangingisay na oh, tingnan mo. Grabe, ang baho talaga niya. Oo nga, grabe. Sama ng amoy. Parang bulok na gomang ewan. Teka, may punto ang sinabi niya. Ha? Na ano? Natahimik sila, tayong nanggulo sa kanila rito? Tama naman, di ba? Tayo ang pumasok sa baryo nila. Ay nako, pasensya na kayong dalawa ha at nadamay kayo. Dahil sa ayokong masapawan ang business ko, pinapunta ko kayo rito sa liblib na baryo para tingnan kung ano ba ang sikreto ng mabentang karinderya. Nalaman nyo nga pero ano naman ang kapalit? Ang kaligtasan nyo, kaligtasan nating tatlo. Ay, wow! Buti naisip mo yan, Manang Fiona, ha? Shh, huwag kang magsalita ng magsalita. Ang mahalaga po ngayon, Manang, buhay pa tayo at magkakasama. Mahirap kung may nag 50-50 sa atin o kaya naman nagkahiwa-hiwalay tayo, di ba? Ngayon lang ako nakapasok sa baryo na ito. Nakakatakot pala talaga, puro puno. At yun ba ang mabentang karinderya? Iyan na buhay ngayong gabi. Ayan na oh, napakarami mga customers, hindi ba? Oo, Manang Fiona, yan na nga ho yun. At lahat ng yan ay may mga aswang. Grabe, no? Totoo. Puro aswang palang nakatira sa baryo na malapit sa atin. Wala man lang tayong kaalam-alam. Ay sayang naman at hindi ko dala ang cellphone ko at hindi natin nakuhanan ng litrato. 'Di ba? Manang, wala naman pong maniniwala. Sa unang tingin, mga normal na tao lang. At saka maraming hindi pa naniniwala sa mga aswang, di ba? Pero kailangang malaman ng lahat na aswang ang may-ari ng bagong karinderya. Sa tingin ko po, bukas na dapat natin problemahin yan. Ang mahalaga ngayon, makaalis na muna tayo sa lugar nito. Hindi na natin magagamit yung tricycle. Na-flat na to nung bumangga kanina sa puno. Grabe talaga yung lakas ng Jomar na yun, no? Napatay pa rin naman natin siya. Ay nako, nakapatay tayo ng tao. Aswang po siya, Manang Fiona. At tama lang ang ginawa natin. Niligtas natin ang sarili natin at walang mali doon. Ngayon ang kailangan nating gawin ay umalis na sa baryong ito. Buti na lang hindi pa tayo nakakalapit sa Ay, karinderya. Donalyn! Tingnan mo yun, oh! Tingnan niyo yung karinderya. Wala na, oh! Wala na mga kumakain doon. Parang kanina nandiyan pa silang lahat, ah. Aba, oo nga. Nako, umalis na nga tayo dito. Halika na. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na hindi na kayo makakaalis pa sa baryo namin. Hala, matras na tayo. Sige na, palapit na siya sa atin. Pero paano siya napunta dito? Hindi ko siya nakitang dumaan na. Ay nako, teka, aswang din ba yan ha? Opo, Manang Fiona. Kaya huwag ka magpapalin lang, ha? Pinatay niyo pa talaga si Jomar? Pero hindi namin sinasadya yun, Lisa. Sa tingin ko ay sinasadya niyo. Pinagtulungan niyo nga siya. 3 laban sa isa? At may mga armas pa kayo ha? May mga dala pa kayo. May panlaban ba kayo sa amin ngayon ha? Meron pa ba kayong ibang dala dyan? Sigurado ba kayo na sapat ang mga yan upang sikatan kayo ng araw? Kayong mga tao, mabilis kayong manghina at maubusan ng enerhiya. Ano bang gusto mo? Kayo ang merong gusto. Kayo ang may nais sa akin. Hindi ako nagtungo sa baryo nyo. Kayo itong bumisita. Payapa kami kung hindi Kung kayo... hindi namin nalaman na aswang kayo, hinahayaan mo yung mga tao na bumili ng mga pagkain mo, yung mga niluluto mo. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa pera?
Ikaw ang may-ari ng karinderya sa labas ng baryo namin, hindi ba? Mga tao nga naman, puro na lang pera ang naiisip. Tingin mo kung hindi mo pinairal ang pagiging mukhang pera mo ay mapupunta kayo sa sitwasyon na to na manganganib ang buhay nyo? Kayong mga tao, ang akala nyo ay pera lang ang pinakamahalaga sa mundo. Anong gusto mo? Anong habol mo sa mga taong bumibili sa karinderya mo, ha? Ang mga tao mismo ang gusto ko. Ano? Anong ibig mo sabihin? Teka, anong ginagawa mo? Mas mahalaga sa amin ang lahi namin. Sa pamamagitan ng pagtayo ng karinderya ko, dadami kami. Ano? Pero paano? Sa pangyayanggaw. Ha? Teka, niyayanggaw mo ang mga tao? Ano yun? Ano yung yayanggaw? Unti-unti niyang ginagawang aswang ang mga tao. Tinutulad niya sa kanila. Nagsisimula pa lang ako. Tinatapos niyo na agad? Kabubukas pa lang ng karinderya ko at naiinggit na kayo? Masyado pala talaga mababaw ang mga tao. Makakita lang ng bagong kalaban ay gusto niyo na agad sirain ang pangarap ng iba. At ang mga customer naman, pumupunta kung saan na mabenta. Mga uto-uto. Kaya hindi dapat pinahahalagahan ang buhay ng mga taong tulad nyo. Ang dapat ay ibigay nyo na lamang sa amin yan. Itinaas ni Lisa ang kanyang palad at dinilaan nito. Biglang nag-ibang anyo ang kamay niya. Humaba ang mga kuko at ang daliri niya at unti-unting nag-iba ang anyo niya. Ginamit niya ang kanyang laway hanggang sa hindi na siya makinis. Naging kulubot ang balat niya. Humaba ang paa niya at napunit ang kanyang damit dahil lumaki ang katawan niya. Naging nakakatakot na ang itsura niya. Hindi na namin siya nakilala. Tuluyan na siyang nag-ibang anyo. Tara, tumakbo na tayo. Huwag niyo nang tingnan. Ay naku Diyos ko, paano natin matatalo yan? Hindi natin matatalo yan. Mabuti pa umalis na lang tayo. Imposibleng makaalis tayo dito, Willie, nang hindi nahihirapan. Tingnan niyo. Sandali. Huwag kayong dumiretso, ha? Teka, bakit Donalyn? Anong meron? Ay naku Diyos ko, mga aswang ba yung papalapit sa atin? Napakarami nila, wala na tayong takas niyan. Makakatakas tayo, Manang Fiona. Tumakbo lang kayo. Liko tayo dito sa kabilang daan. Huwag niyo salubungin, ha? May mga gamit pa ba kayo? Teka, yan, may konti pa ako rito. Ilabas niyo po. Willie, yung mga bote sa bag mo, akin na. Sige. Sandali, eto na. Teka Donalyn, ano ba gagawin mo? Oh, bakit ka huminto? Dumiretso lang po kayo sa pagtakbo. Ako munang bahala sa kanila. Huy, Donalyn, ano bang naiisip mo? Ihahagis mo ba yung mga bote sa kanila? Oo, ang dami nila at nagkukumpulan sila. Teka, hindi mo sila mauubos, Donalyn. Hindi ko po sila balak ubusin, Manang Fiona. Gusto ko lang silang bawasan para naman makatakbo tayo na maayos at makatakas tayo. Saglit lang ako, hahagisan ko lang sila ng bote na may asin at bawang sa loob. Pag tumama yun sa lupa at nabasag, matatamaan silang lahat. Ang problema nga lang, kakalat sila kaya mag-iingat kayo, ha? Sige. Pero hindi ko alam kung gagana ba yung plano mo, Donalyn, ha? Hindi ko na pinansin si Willie at hinagis ang 2 bote sa mga aswang na papalapit sa amin. Nang mabasag ang mga yon at tumalsik ang mga asin at bawang na laman, ay nagsigawan ang mga aswang. Nasaktan sila at tumakbo papalayo. Ang iba ay nangisay, ang iba ay piniling tumakas at ang iba naman ay patuloy na lumapit sa amin. Hinanda naming 3 ang sarili namin nang sinugod kami ng mga aswang. Sinabuyan namin sila ng asin kaya hindi sila gaanong nakakalapit. Nang marinig ko ang sigaw ni Willie at naubusan na ng asin ay tumakbo na siya palayo. Kinuha ko agad ang 1 bote at hinagis yun sa aswang na susunggaban sana siya. Nang matamaan ko ang aswang ay malakas din itong sumigaw at bumagsak sa lupa at nangisay. Salamat, Donalyn, ha? Teka, sa likod mo! Pero wala na akong asin, eh. Heto, may dala pa akong bawang. Iahagis ko sa aswang, ha?
Tara na, Willie. Lumapit ka na sa amin, bilis. O sige, ang galing mo Manang Fiona. Natamaan mo yung aswang. Nakakatuwa ka rin pala paminsan-minsan, no? Ay nako, wag mo nga akong bulahin. Akala mo naman tataasan ko ang sahod mo, ano? Oo, hindi kita binobola, ha? Ay nako, mabuti naman. Kasi hindi na ho ako magtatrabaho sa inyo, no? Ano? Aba, pagkatapos manganib ng buhay ko ngayong gabi, bahala ka na maghanap ng bago mong katrabahador. Abay, sana hindi ka na abuti ng umaga. Uy, Manang Fiona naman nagbibiro lang ako. Ito naman. Uy, ano ba? Tama na yan. Naalala mo ba yung dinaanan natin kanina, Willie? Hindi masyado pero hindi ba dumaan tayo sa gilid ng karinderya ni Liza? Ay teka, daraan tayo ron? Hindi na po, Manang Fiona. Mas delikado tayo dun eh. Nasa na nga ba yung babae na yun? Ba't bigla na lang siya nawala? Ay, wala tayong choice ngayon kung hindi ang pumasok na lamang sa gubat. Madilim doon pero may hirapan ng mga aswang na makita tayo at makakapagtago pa tayo kesa naman sa gitna tayo ng kalsada, di ba? Kitang-kita tayo ng lahat doon. At isa pa, paubos na rin ng mga gamit natin eh. Ay naku, ganun ba? O siya, edi tara na. Mauna na ako sa loob. Sumunod kayo agad, ha? Manang Fiona, sumunod ka na po kay Willie. Nandito ako sa likod at nakaabang kung may susugod sa atin, ha? Dahan-dahan, ha? Babato sa daanan natin. Ay nako, hindi lang mabato, maputik pa. Shh! Hinaan nyo lang ang boses nyo. Ay, may naririnig ka ba sa likod? Siguradong may nakasunod sa atin na hindi pa natin nakikita. Tingnan nyo, may harang doon. Bakod. Baka papasok na yun sa baryo natin. Hindi tayo sigurado. Baka kung saan tayo mapadpad niyan. Wala na tayo ibang madadaanan eh. Kaysa naman manatili tayo sa baryong to. At saka baka paglabas natin dito, may makita na tayo na pwede nating hingan ng tulong. Kaso ang problema naku, sarado. Kaya makakatawid lang tayo sa kabila kung aakit tayo. Ay teka, kaya ba nating akyatin yan ha? Kaya naman siguro Manang Fiona. Ewan ko sa'yo kung kaya mo. Shh! Huwag kang ganyan magsalita. Tulungan mo na lang si Manang Fiona. Mauna ka na tapos susunod si Manang. I-check ko muna kung anong meron sa kabilang daan, ha? Sige, bilisan mo lang ha. Mag-iingat ka sa pag-akyat. Magmamatsyag lang ako sa paligid. Ay naku, sigurado ka ba na ayos lang sa'yo ang mahuli, Donalyn? Opo, ayos lang sa akin, Manang. Kaya ko po ang sarili ko. Naku, pasensya ka na ha. Kabago-bago mo lang sa trabaho, napasaba ka agad. Baka tama nga si Lisa. Masyado kong pinairal ang pagiging mukhang pera ko. Sa takot ko na magkaroon ng kukumpetensya sa business ko, ayun, nadamay kayong dalawa ng pinsan mo. Manang Fiona, wag mo pong isipin ang sinabi ni Lisa. Hindi dapat tayo nagpapaapekto sa salita ng aswang. Saka pumayag po kami ni Willie, ginusto namin to. At siguro mabuti na rin na nalaman nating maaga pa kung ano ba talaga ang meron sa karinderya niya. Isipin mo po kung nagtagal ang business niya, di marami siya na biktima, maraming nayanggaw at kumalat ang lahi nila pati sa baryo natin. Wag nyo na pong isipin yun, Manang Fiona. Makakaligtas naman po tayo ngayong gabi. Ay naku, Donalyn, kung hindi dahil sa inyo, baka kanina pa ako patay. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Manang, wala ka pong utang na loob. Normal at dapat lang natulungan natin ang isa't isa pag nasa panganib tayo. At isa pa, magtulungan na lang po tayo ngayong gabi para makaligtas. Siguro po kung hindi nyo kami pinagbuksan ng pinto ni Willie kanina, malamang patay na kami sa labas. Magandang balikan na nangyari sa atin ngayon sa mga susunod na taon habang umiinom. Umiinom ka ba, Donalyn, ha? Opo, pero saka na po yan. Hindi pa po tayo ligtas ngayon eh. Hindi pa tapos ang laban natin. Tara na! Ano ba kayong dalawa? Manang Fiona, umakyat ka na. Daanan lang ang nakikita ko sa kabilang bakod pero baryo na natin to. Ay, mabuti naman. Umakyat ka na po, Manang Fiona. Aalalayan kita. Ay naku, huwag mo akong bibitawan, ha? Aba, syempre naman po, Manang. Matagal na nakakyat sa bakod si Manang Fiona dahil sa kaba. Nang ako nang aakyat ay naramdaman ko na mayroong mga yabag sa aking likuran. Lumingon ako ngunit wala naman akong nakitang kahit na ano. Napasigaw na lang ako nang may kung anong mainit ang humawak sa binti ko at nakitang ang dila yun ni Lisa. Pero nakatayo siya malayo sa akin. Hindi ko na siya nahagisan ng bawang at asin dahil kinaladkad na niya ako papalayo. Sinubukan kong kumapit sa kahit na ano ngunit wala akong makapitan. Ha! Donalyn! Donalyn!
Hoy Lisa, bitiwan mo siya! Bitiwan mo ang pinsan ko! Ay nako! Naku, Willie! Kinuha siya ni Lisa! Balikan natin siya! Bilis! Sandali, diyan ka lang Manang Fiona. Babalik ako. Aakyat ulit ako. Wag na! Ako nang bahala dito! Umalis na kayo, sige na! Pero hindi mo siya kaya, Lisa. Tama siya! Hindi mo ko kaya! Ano ba, Lisa? Bitawan mo ako! Bakit? Anong problema mo? Binitawan naman kita. Hindi mo naman sinabi kung saan mo gustong bumaba, kaya binaba na lang kita bigla sa lupa. Sana naman, hindi ko nabali ang buto mo. Tumayo ka dyan, Donalyn. Kaya mo pang lumaban? Labanan mo pa ako. Kanina pa ako nang gigigil sa'yo at ilang kalahi ko rin ang napatay mo ngayong gabi. Sayang naman kung mamamatay ka lang agad. Bilib pa naman ako sa'yo kanina. Nasaan ako? Aray, sakit ng katawan ko. Nasa kabila na si Manang Fiona at Willie. Ako naman, Diyos ko, nasa gilid pala ako ng karinderya ni Lisa. Konti na lang yung asin ko. Ano ba? Bitawan mo ako, Lisa! Bitawan mo ako! Ang init ng dila mo! Aray! Ano? Hindi ka makagalaw ngayon? Lalapnusin ko ang balat mo hanggang manghina ka. Pero hindi kita papatayin. Makikipaglaro pa ako sa'yo ng ilang minuto. Tama na, Lisa! Tumahimik ka na! Hukom, binunot ko ang plastik ng asin sa bulsa ko at kiniskis yun sa matalas at basang dila ni Lisa. Sumigaw siya sa sakit nang mabutas ang plastik at nalagyan ng asin ng kanyang dila. Hindi niya ako sinasadyang mabagsak pababa at tumama ang pako sa malaking bato, kaya napadaing ako ngunit pinilit ko pa rin tumayo pagkatapos nun. Kinamay ko na ang asin at hinabol ang dila niya na pabalik na sana sa kanya. Hindi ko na lang ininda ang hapdi nito. Muli siyang sumigaw dahil hinila ko ang dila niya papalapit sa akin habang punong-puno ng asin ang kamay ko. Kinaladkad ko si Lisa sa lupa at paglapit niya sa akin ay inambahan ko siyang hahampasin ng lubid. Sinagi niya yon gamit ang braso niya bago siya gumapang papalapit sa akin at bigla na lang niya akong sinakal. Naubos na ang asin sa kamay ko at dahil sa pagkakasakal niya ay nabitawan ko na rin ang lubid ko. Bitawan mo, Lisa! Ang dapat sa'yo ay ipakain sa mga aswang. Dapat ay iluto ka ng buhay at ihain sa mga kalahi ko. Ano kaya kung yang gawin ko mga kasama mo at pilit kang ipakain sa kanila? Halika, sumama ka sa akin. Teka, aray, ano ba? Saan mo ko dadalhin? Bitawan mo ako! Bitawan mo ko, Lisa! Sakto! Nagpapakulo ako ng sabaw at ikaw ang ilalagay kong sangkap. Pinakulo ang Donalyn. Ipakain kaya kita sa mga taong bibili bukas. Sigurado ako na hahanap-hanapin nila ang lasa mo. Lalong bebenta ang karinderya ko at hahanap-hanapin nila ang luto ko na hindi nila batid. Ay tao pala! Ano ba? Bitawan mo ako! Huwag na huwag mong gagawin yan, Lisa! Huwag ka nang malaban. Ilulubog ko na ang mukha mo sa pinakukuluan ko! Bitawan mo ako! Wag! Sandali! Lisa! Willie? May kulang na sangkap sa luto mo! Hindi yan masarap pag walang bawang! Hinagis ni Manang Fiona ang hawak niyang mga dinikdik na bawang. Hinagis din niya sa direksyon ko ang isang buong bawang. Mabuti na lang ay nasalo ko yun. Napasigaw naman si Lisa at nabitawan ako dahil sa bawang na binato ni Manang Fiona. Pagkatapos nun ay hinawakan ko ang braso niya. Nagkatinginan pa kami ni Lisa nang idiniin ko sa lamesa ang hawak kong bawang upang medyo madurog yun bago ko hinalo sa pinakukuluan niya. Hinila ko si Lisa papalapit at itinulak sa malaking kaserola. Nilubog ko ang kanyang mukha roon at namilipit siya sa sobrang sakit. Donalyn! Eto ba? Etong lubid mo! Saluhin mo! Salamat! Salamat, Willie! Ang mukha ko! Napakainit! Napakahapde! Yan!
Yan ang napala mo, kumukulo na sabaw. Sigurado akong nasasaktan siya kasi may halo yung bawang. Manang Fiona, ibato na natin kung ano pang meron tayo. Eto, may konti pa ako ditong bawang. Akin na. Tama na! Donalyn, umatras ka. Mahuhulog siya sa kumukulong sabaw. Baka matamaan ka. Tapusin na natin to, Lisa! Nang matumba ang malaking kasirola ay hinampas ko ng lubid si Lisa at sinipa sa apoy kung saan unti-unti siyang nasunog habang napapahiyaw siya. Ngunit di nagtagal, humina ang kanyang mga sigaw at halatang nawalan na ng buhay at bumagsak sa lupa. Patay na yata siya. Kumakalat ang apoy sa karinderya niyo. Oh. Hayaan na natin masunog yan. Ay, teka, wag! Paano kung lumaki ang apoy at umabot sa baryo natin? Tama si Manang Fiona, Willie. Siguraduhin muna natin na patay na si Lisa bago tayo umalis. At siguraduhin din na hindi lumaki ang apoy. Mahirap na. Baka madamay ang baryo natin. Oo, sige, tama kayo. Pero alam nyo, sa tingin ko, ligtas na tayo. Wala na akong nakikita pang aswang sa paligid, oh. At tingnan nyo, mag-uumaga na rin. Kaya pala. Mabuti naman at umabot pa tayo ng umaga, hindi ba? Naku, maraming salamat sa inyong dalawa, Donalyn, Willie. Walang anuman po yun, Manang. Tara na, pahina na po yung apoy. Halika na. Oh, sige, papatayin ko na para sigurado. Para hindi kumalat tapos umalis na tayo. Ay nako, Donalyn, tingnan mo, nalapnos yata yung palad mo. Ayos ka lang ba, ha, iha? Ayos lang po ako, Manang. Dahil lang po yan sa paghawak ko sa dila ni Lisa na parang asido. Mukhang nagkaroon tayo ng remembrance, ah. May ganyan din ako, sa palad din, oh. Tingnan mo. Pero mas malala yung sa'yo. Teka, bakit ako wala? Ay, bakit? Gusto niyo, Manang? Magtawag pa tayo ng ibang aswang? Tara. Naku, ikaw talaga, Willie. Si Willie naman, oh. Nagbibiro lang naman ako, kayo naman. Tara na. Wala pa akong tulog eh. Halina, tumuwi na tayo. Gusto ko na magpahingi. Gamutin na rin natin yung mga sugat natin. Ay naku, paano na yan? Anong gagawin ko sa bahay at karinderya ko? Manang Fiona, tutulungan po namin kayo. Huwag ka mag-alala. Anong tutulungan natin? Iyoko nga. Ay naku, oo nga pala no. Pasensya na ulit kayo ha. Wala po yun, Manang Fiona. Dapat talaga tanggapin ko na lang na normal talaga ang may kakumpetensya sa mga business na ganito, di ba? Pero hindi po normal na ang kakumpetensya mo sa business ay isang mabentang karinderya sa liblib na baryo at aswang pala ang mga customer, di ba? Hindi pa nga natin alam kung karne ba ng hayop ang gamit nila eh. Pues, ayoko nang malaman yun, no? Ay naku, ako rin. Ayoko nang malaman. Mali pa lang sinabi ko sa iyo, Donalyn. Ayoko nang balikan pa ang alaala na ito. Ako nga rin po eh. Siguro, ilibing na lang natin ang nangyari na to sa memorya natin. At yun na nga po ang ginawa naming tatlo, Hukom. Hindi na namin muli pang inungkat ang mga nangyari sa amin. Bumalik si Manang Fiona sa pagbibusiness ng karinderya niya na mabenta na ulit at lumago pa. Nagtrabaho naman ako doon ng ilang buwan. At pag umuuwi sa probinsya ng pinsan ko, ay doon ako sa karinderya ni Manang nagpa-part-time job. Wala na kaming balita sa karinderya ni Lisa. Basta pagtapos ng mga nangyari, ay narinig namin na nagsara na raw yun at ang sabi pa daw, lumipat na si Lisa sa ibang lugar. Alam naman namin na hindi talaga si Lisa yun. Pero itinago na lang namin ang sikreto ng karinderya na kami lamang tatlo at ang mga kapwa nilang aswang ang nakakaalam. Muli po, Hukom, Your Honors, maraming salamat po sa pagbahagi at pakikinig ng aking kwentong aswang.